Hello guys. Ang ang advice ko sa inyo ngayon, yung nandito sa Poland, yung mahilig sa tumalon, mahilig maglipat-lipat, yung mga wala ng mga visa or wala pang mga TRC or wala pang mga hindi pa nakapang fingerprint, huwag kayong basta-basta magpalipat-lipat kung wala na kayo niyan kasi mahihirapan kayo. Kasi kadalasan ngayon sa mga kumpanya dito sa sa Poland, lalo na yung mga kumpanya, mga sigurista, bibihira na magtanggap ng mga walang visa. Ay, wala ka ng visa, wala ka pang fingerprint, wala kang TRC. Yun ang hinahanap nila yung mga ibang mga company dito, kadalasan. Kaya kung yung iba na nandito sa Poland na may nagbabalak na lalayas, ang gawin nyo, kung maglayas kayo, yung may mga visa pa kayo para matanggap kayo agad. Kasi kung wala na kayong mga visa, wala pa kayong stamp, panatatakan yung passport nyo, or wala pa kayong fingerprint, hindi nila tinatanggap yan. Kasi alam nila na stricto na ngayon. Ang tinatanggap nila ngayon, yung may mga visa ka pa. Kasi may lalakad ka nila agad kung may visa ka. Tapos kung may yung fingerprint, yun tinatanggap nila yan. Kasi may naka-fingerprint ka, sila na magtatapos niyan. Sila na mag-continue niyan. Oh, tapos yung or schedule for fingerprint, sila na rin magtatapos niyan kung lilipat kayo sa kanila. Kasi yung amo namin nag-hire ng tao, welder, 2 at pipefitter, 2. Malalaki ang sahod. Pero ang kinukuha nila yung may fingerprint, yung may TRC, or may visa. Yun ang kinukuha nila. Kaya kayong nandito sa Poland, kung wala na kayong visa at wala pa kayong fingerprint at wala kayong TRC, at nandito kayo sa mga kumpanya nyo na sa tingin nyo kahit medyo mababa ang bigayan, tapos okay naman sa palagay nyo, huwag muna kayong umalis, magpa-TRC muna kayo or makapag-fingerprint muna kayo, saka kayo lilipat. Kasi pagka may schedule kayong TRC or fingerprint, yun, tatanggapin kayo sa mga kumpanya dito. Kasi ang mga kumpanya ngayon dito sa Poland, bibihira na lang magtanggap ng mga kadalasan sa mga, kasi sa WhatsApp ko, maraming nagme-message na mga hire, nagme-message sa akin na lipat ganito ganyan, pero ayaw ko kasi dito lang ako sa amo ko. Ngayon, ang nilagay nila doon ng mga yung parang details yun, mag-provide silang terse, tapos ang tinatanggap nila yung mga naka-fingerprint or may TRC na. Tapos malalaki ang bigay. Gaya sa amo namin, nag-hire na 2 welder. Magkano per oras? 34. Sa pipefitter, 32 yata yun. Malalaki ng sahod. Kaya kayong nandito sa Poland, yung mga wala pang idea yun ang gawin nyo. Wag muna kayong maglipat-lipat. Magpa-schedule muna kayo ng fingerprint, saka kayo lilipat. Kasi na yan, bali pagka nagkahulihan, pabswelto ka dyan. Tapos lilipat ka doon sa bago mong amo, sila na magkukontinue niyan, i-continue nila yan. Kaya yun ang hinahanap ngayon ng mga nag-a-apply dito sa Poland na gusto maglipat. Kayong mga atat sa mga naglilipat, palipat-lipat kasi gusto malaki agad, ganito, ganyan. Tiisin nyo, magpa-TRC muna kayo at kahit maka-fingerprint lang kayo, tinatanggap nila agad yan kasi sila na mag-continue yan kahit hindi pa lumabas yung card nyo. Kaya yun ang advice ko sa inyo guys, yung mga nandito sa Poland na nahihirapan sa mga company na hindi mag-provide agad ng hindi schedule. Kasi kadalasan sa mga lokal kasi, pero hindi lahat ng lokal na company. Paabutin ka pa ng 2 taon saka kanila ilalakad.
maubos yung visa mo, mahihirapan ka na maglayas. Hindi gaya dati na may pandemic pa. Kasi kahit palipat-lipat ka, wala ka ng visa, walang problema kasi understood pa yon sa government. Pero ngayon wala nang pandemic. Hindi na nila i-accept yung mga ganyang rason. Kaya kayong mga nandito sa Pulan na wala pa kayong mga kaukulang papel dito. Tapos yung amo nyo parang alanganin, magpa-agency na lang kayo, magpalakad kayo sa agency para magkaroon kayo ng yellow card, para pag nagkahulihan, kita nyo lang yung yellow card nyo, absuelto na kayo, or bibigyan kayo ng number ng mga abogado nyo, yung mag-asikaso sa TRC nyo, tatawagan nyo, sila mag-usap, police to police, sabihin nila na naka-schedule na kayo. Kaya yung mga nagbabalak dyan na wala ng mga visa, wag muna kayong magsilayasan. Magpa-TRC muna kayo or magpa-schedule muna kayo sa fingerprint, saka kayo lilipat para may continue sa mga amo nyo na lilipatan nyo. Napakahirap pag magpalipat-lipat ngayon, matsimpuhan ka ng huli. Pilipinas ang bagsak. Kaya huwag kayong basta-basta sa iba, yung dadalhin kayo sa mga kasama nyo, ay walang problema, ganito, ganyan. Yun ang mahirap pagka ganon. Kaya kasi hindi sa ngayon ang working permit hindi yan basihan dito sa Pulan. Kahit wala kang working permit, may visa ka, hindi ka hulihin. Yung working permit kasi sa trabaho lang yan. Pwede ka na magtrabaho, pero pag wala kang working permit, bawal kang magtrabaho. Kaya yung working permit, wag niyong basihan yan. Kasi may nagme-message sa akin, ako may working permit pa naman ako, walang problema. Hindi yan basihan sa government dito. Hindi basihan, ang basihan dito yung legal ng papel mo, hindi working permit. Yung may visa ka, may TRC ka, yun ang pinagbabasihan dito, hindi yung working permit. Kasi may iba dito, may iba nagme-message sa akin, sabi niya hindi daw siya kampante siya kasi may working permit siya. Hindi yan, kampante ka sa trabaho pero hindi ka kampante sa pag mahuli ka sa gobyerno. Hindi yan i-honor nila yung may working permit ka, hindi yan i-honor. Kasi ngayon wala nang pandemic, dati i-honor nila yan. Ngayon wala nang pandemic. Ang hinahanap nila visa at TRC. Kaya yun ang nyo guys, yun ang bantayan nyo yan. Huwag kayong magkumpiyansa. Kung gusto nyo pa dito sa Pulan, huwag kayong kumpiyansa dyan. Huwag kayong maniwala sa iba na, kasi may kaibigan ako na wala daw problema, sabi ng amo nila wala daw problema. O sige, wala akong problema dyan. Sa inyo na yan option nyo yan. Kaya ang sa akin lang, kasi sinabihan ko yung isa kong tropa na huwag kayong ganito, ganyan. Ay, wala daw problema, sabi ng amo nila. Pero 2 taon na dito, wala pang TRC. Hindi pa naka-schedule. Kaya bahala na sila. Wala na akong pakialam doon, basta sinabihan ko sila. Kasi may iba kasi mga Pilipino dito, ma-pride ba? Ayaw makinig, ayaw hindi makinig ng sasabihan. Ayun ang style nila, kasi porket hindi naman tayo mang-aagaw ng ano. Ang sa atin lang, mag-advise tayo sa iba nating kababayan na ganito ang gawin. Kung ayaw makinig, di nasa inyo na yan. Tsaka shout out pala dyan sa yung may nag-comment dyan na boring daw yung mga video ko. Kabayan, pwedeng hindi ka manood at pwedeng mag-unsubscribe ka. No problem. So thank you mga kababayan. Yun lang ang masasabi ko ngayon. So good luck po sa mga nag-a-apply. Huwag muna kayong maglayas-layas. Tiisin nyo hanggang magkaroon kayo ng TRC at may visa pa kayo or fingerprint. So God bless po. Thank you very much.